we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini mga dagkong balita karong Martes. Usa ka universidad nabulabog sa hulga sa pagpamomba. Tulo ka insidente sa pagkawala sa mga bata sa Talisay City nakapaalarma. Kaso sa dengue sa Lapu-Lapu City misaka itandi sa milabayng tuig. Og Olympic Boholana Vanessa Sarno sugaton og Heroes Welcome sa Tagbilaran City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Alan Domingo. Nabalda ang klase sa usa ka universidad nga nahimutang sa Barangay Banilan, Dakbayan sa Sugbo human makadawat og bomb threat nga gipaagi sa social media post. Klase sa Universidad Jesus Pinsuuna. Ano ang report? Alas 6 ganang buntag na dawan sa Station 4 sa Cebu City Police Office ang alarma sa bomb threat batok sa usa ka universidad sa may Barangay Banilan. Nagtinabangay mga sakop sa special units of PNP nga naglakip sa Explosive and Ordnance Division nga nagda sa ilang mga canine dogs, Special Weapons and Tactics o SWAT ug ang Regional Anti-Cybercrime Unit. Gisusi nila ang tanang suok sa siyam ka andanang universidad aron masiguro kung matuod ba ang gipost sa social media. Sa social media post nga gitag mismo ang university daw gidapit ang pagdagad sa nagduma sa tuhan tungod sa mga personal nga kasinatian karon nga iyahang gisagubang. Nakahatag og kahadlok ang iyahang hulga nga suicide bombing nga gisukipan pa og mga hulagway sa bomba, granada ug uban pang mga armas. Gibisita ni Police Colonel Antonieto Cañete ang acting Cebu City Police Office Director ang tunghaan aron makikinabi usab sa ilang chancellor. Matod ni Colonel Cañete nga manubag sa balaod ang tao nga nagpaluyo sa bomb threat ug gisusi na kini karon sa Raco. Anda mo sa mutanyag sa ilang tabang ang university ni bisan kinsa man ang nagpaluyo sa pagpanghulga nga posibleng may gihambing suliran o gusto lang makakuha og atensyon. We are now conducting a tracing on your personality and we found out that your identity, we will file appropriate charges to you. This is a serious criminal case. It seems like it's a cry for help. We have mental health professionals, as you are aware. We have people who can help you with all of these things, that problems that you're going through. We just wish you well. Gisuspenso ang klase ug nag-shift sila sa online classes samtang wa pa masiguro ang seguridad sa tuhan. I just want to emphasize that before this, we already scheduled a seminar conference for our guidance officers and everyone who teaches who are in reach of the students, no? Because we want them to be aware of the problem and we want to be able to help them cope. So this was already supposed to be next week actually. Gibisita usab ni Acting Mayor Garcia ang tunghaan aron masayod sa itabo. Human sa 4 ka oras nga pagsusi sa tunghaan, wa sila nakitang bomba. Magpasalamat dayon ta sa atong kapulisan. The alarm happened at 6 in the morning and they were able to respond right away. Nag-clearing operation sila and apparently they did not find anything. So klipay na lang ta. Karon murag we can now say that it was just a prank. Nagtawag ta sa ato ang RACO, sa ato ang EOD para mo process, no. So karon lang baguhay lang yun nahuman ang pag clearing paniling sa ato ang EOD. So kaloy sa Ginoo wala gyud nakita nga mga kuan, no, tayo mailan yung mga threats or bombs, no. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mandawi City Government bisaad og ginabang sa pamilya sa law enforcement officer nga namatay sa serbisyo. Ang report ni Nico Sereno.
Hulyo 27 namatay ang usa ka pulis Mandaue dihang miresponde sa usa ka alarma sa may barangay Banilad. Niadto higayuna ang off-duty nga pulis mitabang sa mga tanod pagukod sa mga batan-on atol sa pagpatuman sa curfew ordinance. Apan wa damha nga kalit kining gipusil sa usa ka minor de edad hinungdan sa iyang kamatayon. Ang syudad pinaagi sa konseho mipalabang og resolusyon nga maghatag og tabang sa pamilya sa napatay nga pulis. Gikan sa naandang 50,000 pesos ka assistance, gipadoble kini sa mayor aron magamit sa nailo nga pamilya sa pulis. Atol sa sesyon karong simanaha, gipaduso ang bag-ong ordinansa kabahin na sa ingon aning mga insidente. Giduso ang paghatag yod sa tag 50,000 pesos sa mga officers nga nadistino sa Mandaue nga naatol samtang magbuhat sa ilang trabaho. Though kabalutan are from national, but of course they're serving the city. So this is a financial assistance. Kanang in times bitaw kasi bako lang may tabo nila. Kay I think they really truly deserve this. Gihimong kapasikaran ang bag-ong insidente nga gikasubo sa mga opisyales nga misangpot sa kamatayon sa pulis. Ang recent incident pagod is I met the family nga I felt so bad for them but that they have to go through the kind of emotional pain plus the financial side of it. Sa ordinansa sa konseho, lakip sa hatagan sa mga hinabang kung ugaling mamatay samtang nagbuhat sa ilang trabaho ang mga sakop sa kapulisan, kasundaluhan, Coast Guard, NBI, BFP, BGMP ug taga-PIDEA nga nadistino sa dakbayan sa Mandaue. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Subay sa mga balitang minor de edad nga suspek sa pagpatay sa pulis sa Mandaue City, napakaroon sa kustudiya sa Social Welfare Office. Matod sa opisyal sa City Social Welfare Office, yabaga nila ang bata alang sa mga interventions nga himuon kaniya. Lakip na nini ang pagpadayon sa pag-eskwela. Pinaagi sa Alternative Learning System sa SONSA facility. Nagpaabot pa ang CSWS sa mando sa korte kung asa itanggong ang batanon. Kaya nung duman na pasakana og kaso tungod sa pagpatay sa pulis nga na-assign sa dakbayan. We make sure na secured po siya, no? Through sa kanang help po sa ato ang men in uniform. Kunya, aside from that, natay mga interventions na ginahimo. Psychosocial nga mga activities. Kasong frustrated murder ang gibasaka na batok sa suspitsado sa pagpamusil sa Chief Tanod sa Barangay Kandulawan, Talisay City. Ang report ni Femari Dumabo. Nasangat nagahapon ang kasong frustrated murder batok sa usa ka alias Tian samtang padayon pa siyang gipangita sa Talisay City Police. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga nakikita na siya sa pamilya sa suspitsado ug sa biktimang si Fidel Torion ug ang mga kauban niyang tanod. Gingong panimawos ang gihimo ni alias Tian human mapatay sa usa sa mga tanod ang iyang maguwang niadtong Agosto 4. To explain to them the mga ginagawa ng ating kapulisan, no? Fair play lang tayo. And of course, we are warning din po na they don't put their law in their hands. Kasi nga po, kung ganyan yung mangyayari po, ang mga kalaban po nila ay ang gobyerno. Tungod diini, gihangyo ni Kapitan Josefina Conchal sa Barangay Kandulawan ang kapulisan nga siguraduhon ang kahapsay ug kalinaw sa dapit. Ilabi na nga nagkaduol ang ilang kapistahan. Subay niini, dugang mga pulis ang gipada sa barangay alang sa police visibility. Daw garas lang ang naangko ni Torion nga gingong gipusil sa suspitsado ni adtong Sabado sa buntag. Nakadawat may threat nga pamatyon may mga tanod, buto batong mga tanod nga nag-duty atong kuana. Sa mga ang among konsihal usa. Naibong lay ko na lay nganong nainana na nga kung nakasaan nga kung usa ka tanod, dili mi idamay tanan nga milabot. Sila lang ta kung sa ilang mga problema. Gihimakak ni Torion nga may anting-anting siyang may hinungdan nga wa siya dutli og bala. Padayon siya karon nga nangalagad sa barangay Isip Hepe sa mga tanod. Pag titignan mo yung circumstances, siguro ang theory namin may tinamaan muna na hard object bago pumunta sa kanya kasi nga may remnants ng yung tingga doon sa damit niya . Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok.
Balitang Bisdak. Mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Lapu-Lapu misaka karon tuiga itandi sa may aging tuig. Si Luan Mirondina adunay live update kabahin nini. May. Lan kun basihan ang data sa miaging tuig gikan Enero 1 hangtod Agosto 5 napun-an kini og 79 ka mga kaso sa dengue karong tuiga sa susama gihapong mga buwan. Apan ang maayong balita kay way usa niini ang nakalas. Sa record sa Lapu-Lapu City Health Office, tag-double digit lang ang matalang kaso matagbuan sa Lapu-Lapu City gikan Enero 1 karong tuiga. Apan mabantayan nga pag-abot sa buwan sa Hulyo, diin na sinati na ang mga pag-uwan, misulbong kini ngadto sa 113 ka mga kaso. Sa kinatibuk-an, gikan Enero hangtod Agosto 5, 2024, miabot na sa 348 ang mga kaso sa dengue sa Lapu-Lapu City. Mas taas kini, itandi sa 269 ka mga kaso sa dengue sa susamang mga buwan sa miaging tuig. Compared last year, naagod siya, naagod siya gamay pagsaka as compared last year. Pero from January to August, kanaging, as compared last year, wala tay death. Kaya ang last year naman tay one death nga na kanaging na-reported. Pero karon wala tay death. Sa pagkakaroon, adunay 12 ka mga pasyente nga na-admit sa Lapu-Lapu City Hospital tungod sa dengue. 8 niini mga minor de edad, samtang 4 mga hingkod na. Hinuon matod ni Dr. Deborah Custodio, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, nga manageable ra hinuon ang maong mga pasyente. Kahit na ay warning sign, ang ibig sabihin mo good ang warning sign, kanang any bleeding, manageable raman po, and then if ever dili na jud kanang warranted na jud nga i-refer, then amo na siya i-refer. Subay niini, nagbutang na og dengue fast lane ang Lapu-Lapu City Hospital. Sa ato pong City Health Office natay NS1 screening test for dengue, free na siya. Dayon og sa health centers nato na agay suspect, pwede na nila dadon diri sa City Health Office for screening test NS1. At the same time, free na siya. Amo po siyang parisan po sa atong CBC as baseline. Sub-sub-usab ang gihimong misting sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Health Office sa nagkadiyang mga barangay o gipangtauran na usab og mga all-set nets ang mga classrooms sa moabot 17 ka mga pampublikong tunghaan. Lan subling pahinumdom sa City Health Officer ngadto sa publiko nga kanunayon ang pagpanghinlo sa atong mga panimay aron way kapuy-an ang mga lamok. Ug kun ugaling makasinati og paghilanat, pakonsulta dayon sa doktor. Lan? Okay, daghang salamat Luan Mirondina. Gipagawas na sa Special Investigation Task Group SITG ang hulagway sakyanan nga gigamit sa matulisan isip usa sa mga getaway vehicles human nila matulis ang duha ka tindahan ug alahas sa F. Calderon Street, Barangay Ermita, Siyudad Sugbo niadtong Huwebes sa buntag Agosto 8, 2024. Ang sakyanan kay Silver Gray nga SUV adunay plate number DAB 5200. Nasuta nila nga ang maong sakyanan gigamit gyud sa matulisan pinaagi sa CCTV nga ilang nakuha duol sa nahibawan sa krimen. Human matod pas pagpanulis ni biyahe sa nagkalain-laing dapit syudad sa Sugbo ang sakyanan og niadto sab kini sa Talisay area ug mibalik sab sa Cebu City ug milabang sa Mantawi City. Wa isalikway sa SITG ang posibilidad nga giusab na ang plate number o bakaha ang itsura sa sakyanan. Nanawagan ang kapulisan sa publiko nga kung adunay mabantayan nga katingad-an nga kalihukan sa garahian o mga talyer nga ang request kay pag-usab sa mong sakyanan mo report dayon sa mga otoridad. Sunod-sunod nga pagkawagtang sa mga bata sa Talisay City, di angayang kabalakan, kini mao gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Efriam Paguyod ang hipi sa Talisay City Police ug Talisay City Mayor Samsam Gulyas siyang post sa social media. Giklaro kini sa mga opisyal human makahatag og kabalaka sa pipila ka mga Talisaynon ang mga post nga may mga missing nga mga bata sa dakbayan. Matod pa ang mga bata giingong nahanaw sa pipila ka adlaw na balik na sa ilang pamilya. Ipasabot ni Gulyas nga nihangyo sa pulis ang pamilya sa mga post sa social media ang nawala nga kabanay aron daghan ang makahibaw ug dali kining makit-an. Tuod man, ang usa ka bata nasuta nga mikuyog lang sa iyang mga barkada
Samtang ang labing uwahing giingong miuban kini siya hinigugma nihangyo si paguyod ngadto sa mga ginikanan nga responsibilidad nila ang ilang mga anak. Busa ang ilang monitoron kini kung asa sila manglakaw. Samtang miawhag ang mayor sa Talisay City Police o sa CSWD sa paghimog proper protocol kalabot sa pagpahibaw sa mga na missing o nakauli na ba aron di makabugna og kabalaka. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mga nagpuyo sa danger zones kasapan sa Mandawi City nga napiktuhan sa demolition o clearing operations gihatagan og ayuda sa city government. Ang report ni Nico Serino. Sa barangay Mantuyong Gym gitapok ang kapin sa gatos ka mga pamilya nga beneficiaries gikan sa upat ka mga barangay. Naglakip ang taga barangay Tingob ug Subang Dako nga nanimuyo daplin sa sapa kansang mga balay gi-clear kay nabutang sa danger zone. Tag 20,000 pesos ang gihatag kanila. Samtang gipanghatagan usab og ayuda katag 10,000 pesos ang mga apektadong residente nga taga barangay Paknaan ug Magikay. Ang ilang mga lugar gikinahanglang mahawanan human maigo sa government projects ug drainage system. Kay namgod tay giayo karon ang ato ang drainage sa kay problema magid nato no ang baha. So improve na to ang ato ang drainage sa syudad. So atong mga maapektuhan mo ni atong tagaan pod. Nay mabot sa tubig pero amo dili mabot delikado lang sa slide. Kasabot ra may kay naamo gitoy tagiya. Sa pagdawat sa uban sa hinabang, mapahigayon hinundayon ang clearing o voluntary demolition sa ilang mga Pinoy-anan. Ang paginibuhat ani is kaliwaan no, inigisip nila sa ilang financial assistance, magkuha na pod, magbuba na pod dayon sila sa structure. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Bisan kunway nakuhang medalya ang bulanon nga weightlifter nga si Vanessa Sarno sa bag-ulang gitapos nga Paris Olympics aduna gihapon heroes welcome nagpaabot kaniya. Ang report ni Mark Reggie Abelia. Giatangan sa pamilya, kahigalaan og mga supporter ang weightlifting competition ni Sarno niadtong Sabado sa Kadlawon. Nagtapok sila sa kilid sa karsada nga gatanaw sa TV sets nga gibutang sa Tagbilaran City Hall alang sa gusto mosaksi sa kompetisyon. Grabe ang pag-abi-abi sa mga bulanon dihang migawa si Sarno. Apan wala madaog ni Sarno sa ikatulong attempt sa pag-alsa niya sa weight. Gibati og kakulba ang inahan nga si Emily sa kompetisyon nga gisalmutan sa iyang anak apan bisan kun napakya siya sa pagkuha og medalya magarbuhon gihapon siya sa iyang anak. Gipahibaw usab ni Mayor Jane Yap nga giandam na sa dakbayan ang heroes welcome sa pagbalik ni Sarno sa Bohol. Na huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka namin kahit hindi ka nanalo. Mahal na mahal ka talaga namin at saka i-welcome ka pa rin namin dito pag uwi mo dito sa atin. Of course. Oh, sigurado yun na. That's already a sure 100%. Maski unsang outcome, atong i-welcome ang atong first woman Olympian, Vanessa Sarno. Vanessa, dai, you are an inspiration to many, you are an inspiration to me, and we are looking forward for your heroes welcome. Inaguli ni mo diri sa Tagbilaran. Nahimong gold medalist ang 20 anyos nga si Sarno sa 2020 Asian Weightlifting Championship o sa 2023 Southeast Asian Games. Nakakuha siya og 3 ka medalya sa 2023 Asian Youth and Junior Championships. Sa pagkakaroon, gila si Sarno isip usa sa mga top weightlifters sa Pilipinas. Kauban si Clans Kabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Sukad sa Mayo ng tuiga hangtod ni Agosto maabot na 45 kamalos firearms ang nasakmit sa Talisay City Police. Usa kini matud pa pagmatuod nga nakatabang sa pagpunhod sa krimen sa syudad. Si Femari Dumabok sa report.
Ado na may natalang shooting incident sa dakbayan sa Talisay apan matod sa hepe sa Talisay City Police nga nikunhod og dulan sa 65% ang krimen sa syudad. Gikan sa Abril hangtod sa Hulyo ning tuiga o 100 days sa pagkahepe ni Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod. Itandi sa susama nga period sa niaging tuig. Gikan sa tulong adto sa 4 ka pagpamusil o pagpatay matag buwan sa miaging tuig. Karon adunay usa o duha. Usa sa gitan-aw nga dako nakatabang ang gihingusgan nga programa batok sa mga naghupot og di lisensyadong armas. Ngayon po, nakaka-record lang po tayo ng isang shooting incident, pero good thing po, pag naatay shooting incident dito, naatay follow-up operation, nahuhuli po rin natin kaagad po yung mga responsible. So it only shows po na very serious po tayo sa campaign against loose firearms. Tungod sa programa, 45 ka mga loose firearms ang nasakmit. Maabot usab sa 52.2 million pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit, gikan sa 115 ka mga dinakpan nga drug suspects. Matod ni Paguyod nga gawas sa kaaktibo siyang kauban ng pulis, mapasalamaton siya sa lokal nga kagamhanan sa tabang ug sa abag sa pipila ka mga talisaynon, pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Uban ni Godfrey Rilien, Family Dumabok. Balitang Bisdak. Naliwasan ito mong tuloy sa duha ka pawn shop sa Cebu City. Gusto ang ubang dakbayan pahugtan ang seguridad. Sa Mandaue City, kini ang giawhag ni Mayor Jonas Cortez sa kadaguan sa ilang kapulisan. Matod sa mayor, importante ang police visibility sa kadalanan nga makapabugnaw sa mga nagplano maghimo og binuang. Labi na sa mga strategic locations. Nakigistorya pa ang mayor sa hipi sa Mandaue City Police kabahin nini. Gimugatan sab nini ang importansya sa ordinansa nga nagmando sa mga CCTV sa mga negosyo, ingon man ang pag-instalar sa alarm system. Atong patasan atong police visibility sa Dakbayas Mandaue. Lahi yun og naa ang presensya ang kapulisan na sa kadalanan, especially sa mga kanang mga intersections nga at least dunay panghitabo, we can immediately alarm sa mga police nga na-assign diya sa respective areas. So monitor na at least ma-apprehend. I cannot say for the small businesses, but here in Medahaw, how they address their security measures. But for most of the member companies that we have, we always install CCTV cameras around our premises, and we put up security guards. 5 ka garbage truck sa Barangay Mabolo, Cebu City ang gipangklaman sa Road Management Authority kon RMA tungod sa overnight parking Daplins Calzada. Ano ang report? Mialis ngaw ang kabaho sa mga basura nga nagpundo sa garbage truck tungod kay wa mahatod sa labayanan tungod kay gipang-clamp man ang mga garbage truck. Giparking kini Daplins Calzada atubangan bahin sa barangay complex ug haduol ra usab sa panimay sa mga hingtungdan nga mireklamo usab ang mga tao tungod sa kabaho. Baho jud kaya sir, baho kay sir namong nahingos diri kay tungod labi na nami ang mga bata diri. Unang gipangklaman ang mga private vehicles nga giparking sa lapit apan aron patas giklaman usab ang masakyanan nga iyas barangay Mabolo nga giparking Daplins sa Calzada. First time din nga naklam? Oo, first time dito sir. Wala sad mo ingon nga ingna nga dili. Wala dumiing na sir. Okay, wala laking kandado sir. Yan nakabantay ko nga wa nila laking kandado ba. Ako mismo mo nilax kandado. Kita man sila nga wala ang nigi ko anong tulo niya. Moto nga nireklamo na lang sad mi nga. Pilo na lang na para patas, di ba? Matod sa barangay administrator nga ang dapit nga giparkingan sa mga private vehicles maunta kadto ang ilahang parkinganan sa dump truck apan maglisod hinungdan nga sa atubangan na lang sa complex nila giparking. Ma-hold ang itong operasyon nga kanatong mga truck sa basura puno nga ilag yung gipaklaman. But in fact, niadto yun ni sahid sa CCTV o buntag sayo, among gihangyo nga ma-release lang na nga among malabay ng basura kay baho kayo. Mihangyo ang barangay sa RMA nga utangon lang una ang multa nga tag 2,500 pesos ang matag usa o gitugutan sila aron mahatod usab ang mga basura ngadto sa labayanan nini. Hangyo ginegotiate na mo nga amo lang ning kuanan nga bayran gani ningon ba to na may kuan to station radio nga ningon nga pautangon mi. Adili lami ana kay ang amo ko dire di man may magka-release og kwarta nga wala ang kuan sa atong kapitan kay wa man kapitan dire. Taw-taon miabot ang usa ka RMA enforcer o gipangtangtang ang clamp
sa garbage truck. Gipasabot nini nga igo lang siya gisugo sa pagtangtang sa clamp og iyang gidugang nga ang dapit gidili gyud ang overnight parking. Dan sa Cebu City. So daan sa Cebu City. So ato may 5 manglo na di ka patagag parking. Magsugod og alas 12 sa tong gabi. So regardless private o kanang government vehicle. Kinahanglan alas 12 isod na sa garahe ang ilang skinan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa kaso sa African swine fever sa Valencia sa Negros Oriental, padayon ang monitoring sa barangay ng apektado. Matod sa Municipal Agriculturist Lindon Escalante, napugga na ang kaso sa barangay West Balabag. Apan, gibantayan sa bang tulo kasilingang barangay nini, hinoon, hinoong nagpositibong kaso. Sa mayaging simana, 182 ka mga baboy nga gi-turnover sa 37 ka mga farmers ang gipabos sa stamping out procedure o gipamatay. Gipang lubong rasab kinidayon, mihimo og disinfection. Samtang gipahibaw ni Escalante, nagpadayon pa ang proseso sa tabang alang sa manapiktuhan nga hog raisers. Tag 50 pesos kada ulo sa gipatayng baboy ang giragdang ibayad. Maximum sa 20 ka mga baboy ang bayaran sa gobyerno kada farmer. Nanawagan ang mga opisyalis sa kooperasyon sa katawhan aron ma-contain kining kaso. Labi na sa mga checkpoints o pag-report kung adunay mabatyagang sakit sa mga binuhing baboy. We need kanadyung ma-confirm na mo within 21 days wala na sakit na ASF there sa Valencia. Then that is the time na makaingon ko nga control na ASF. Naningkamot pag kami nga kanang measures nga amuang pwedeng buhaton aron makontrola jud ang ASF. Aron mohaom ang kurikulum o training sa matinunan sa mga higher education institutions sa pagpanginhanglan sa manufacturing sector, ang Advanced Manufacturing Workforce Development Alliance kon AMDEV. May pasiugda og dialogue tali sa naasoy mga sektor dinhi sa Region 7. Ang AMDEV usa ka 5-year program nga gigahinan og pondo sa USAID ug nagigalayon usab sa dagkong foundation dinhi sa nasod. Pinagi sa pagpakigatambayayong sa AMDEV sa mga partner dinhi sa mga manufacturing sector, adunay ipahigayon nga upskilling o reskilling sa mga trabahante. Base sa nabantayan sa manufacturing industry, adunay kakuwangan sa mga nakatunan sa mga graduates dinhi sa nasod, ilabi na sa pagsulod nila sa advanced manufacturing. Milagdaan na kasabutan ang usa ka manufacturing company sa Lapu-Lapu City ang AMDEV. Laing kasabutan usab ang lagdaan sa AMDEV tali sa usa ka dakong universidad dinhi sa Subo. Kaya pag dating nila sa industry, bisan inaabot ng 1 taon, 2 taon bago sila fully ma-train and very productive sa sa company. Kaya ang pakay ng AMDEV nga is to fill that gap. Mga kapuso, nagpadaan gahapon ang Regional Provo Purchase Promo sa GMA. Ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede niyo ipadala ang inyong entries sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu ug sa Cagayan de Oro City. Alang sa kagayon ang makadaog og daghang pa-premyo. Mutapos ang official sending of entries karong August 16. Bisitahan lang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Sopi Radio DCWB og Barangay LS alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations. Pag-amping sa fake news. Nasakmit sa mga sakop sa Coast Guard, kauban ang K9 unit ang siyam ka blowcase sa konfirmadong shabu sa Alin Port sa Northern Samar. Gibanabana mo kantidad kini og kapin sa 61 million pesos nga giputo-sulod sa gibiya ang luggage. Giingong nagduda ang mga sakop sa Field Operations Unit sa Eastern Visayas sa pagkaputo sa maong luggage. Maong gidala nila ang K9 o gipasusi ang luggage din hina. Nadiskubrihan ang bloke sa ginawan nga ginaling drugas. Daling turnover ang na-recover nga illegal drugs sa kapulisan sa PNP Allen, Northern Samar.
Nakig-alayo na ang Coast Guard Northern Samar sa shipping management sa pagsusi sa CCTV footage aron masubay ang courier sa illegal nga drugas. Nakakustodiya na sa Alin Municipal Police Station ang mga suspect. 50 million pesos nga bagong building alang sa Cebu City Police Office Hayan masugda na sa pagtukod sunod buwan sa Setyembre. Gipahibaw kini ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia kinsa nakikitagbo sa kapulisan sa Dakbayan. Wa na matod pay sabod sa katukuran diin nakaandam na ang kwartang gamito nini. Kabahin kini sa tinguha nga himuong Philippines finest ang kapulisan sa Dakbayan. Busa atagan sa LG og hugot nga suporta alang sa pagpatuman sa mga programa ilabi na sa peace and order. Gihango pusab kini sa Acting Director sa Cebu City Police Office, Colonel Antonieto Cañete, nga mipasalig nga himuon ang mga proactive measures pagpakgang sa kriminalidad. Ang pagbisita ni Garcia sa wa pa mahitabo ang tulis sa duha ka mga alahasan sa carbon. We're just working out the finalization of the program of works and estimates, and then once that is already finished, bidding, and then hopefully mabid na this week, so that this month, so that by September you're all invited to the groundbreaking. Very thankful to the city mayor for granting us that privilege, no? Especially we need buildings talaga na makomodate yung mga personnel natin, no? Kami ang GMA Regional TV Balita Misdag kinatibukang pwersa lang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nason. Mayong hapon mga kapuso.